ay babalik para sa kanyang mga anak. Siya ay babalik. Magtiis, maghintay at gumawa upang kamtin ang gantimpala. Di masasayang ang pagpapagay sa kaniyang ubasan. Huwag manghinawa, huwag magsawa, alalahanin kanyang ginawa. Buhay sa krus ay kanyang binigay upang kamtan mo sa ganang buhay. Magtiis, maghintay at gumawa upang kamtin ang gantimpala. Kanyang daladala sa pagbabalik para sa'yo nananabik. Huwag manghinawa, huwag magsawa, alalahanin kanyang ginawa. Buhay sa krus ay kanyang binigay upang kamtan mo sa ganang buhay. Magtiis, maghintay at gumawa. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the sun, God's Pagpalang Biyernes ng umaga po sa bawat isa. life eternal in Tayo the po ay great nagpapasalamat sa ating pong Diyos, ating pong Panginoon, na tayo patuloy na binibigyan ng kalayaan at pagkakataon upang ang kanyang mga salita ay ating mga mapagtulayan. Christ faithfully. In His name life Magandang umaga po sa ating pong mga kapatid
eternal kasama na natin ngayon po umaga. Good morning kay Sister Edith. of heaven. At ganoon din kay Sister Nida. Good morning po. Brother Leo. Good morning. At kay Sister Jenny Isla, magandang umaga po diyan sa mga kapatiran din dyan sa Upper Village. At maging kaya Sister Virgie Adriano, good morning. Open the Bible, hear God speak. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Truth and life for those who seek. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin pong buhay. Guiding us Salamat sa inyo pong katapatan na hindi nagbabago. Patawad po anumang karumihan meron sa aming mga puso. Dalangin po namin ang inyong pong pangungusap at pagtuturo sa amin gamit ang inyong pong mga salita sa umagang ito. Kami ng inyong banal na Espiritu at kami po ay bigyan ng kaunawaan sa inyong mga salita na aming pong mapagpupulayan. search the Kay aming samantalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Umaga rin kay Sister Marian de Laos Sopenya diyan sa New Zealand. We are just pilgrims passing through. This world is not our final. At dito na po tayo sa Psalm 73. Psalm 73 verse 15 to 24. Ito po yung ating pong pagbulayan. Psalm 73 verse 15. Basahin ko lang po itong verse 15. Ang sabi ng Bible, if I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. When I thought to know this, it was too painful for me. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Yan, ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating pong nabasa. Ito pong mga nakaraan, dito sa kabuuan, ito pong chapter 73, nakita natin ito pong pinapakita dito yung pong lunas o kagamutan dun sa ugat ng kapaitan, ng bitterness. At isa pong malaking idea nga na nabanggit ko na nung isang araw pa o maging kahapon ay maging malapit lang tayo sa Panginoon at yung bitterness ay hindi naman mag-i-stay sa ating puso. At nakita nga po natin na kung paano yung kapaitan ay parang uod na pumapasok sa ating pong mga puso. At lumalago dito at dahan-dahang nakukontaminate yung buong buhay. Nakita natin nung mga nakaraan na dahil nga sa nakalimutan yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng isang tao, sa buhay natin. Personally, yun po ang nangyayari. Nakalimutan natin. Pangalawa, yung inggit doon sa nagiging maayos na pamumuhay ng mga wicked samantalang tayo habang naglilingkod. Kaya nga kahapon nakita pa natin yung isa pang dahilan kung paano nakakapasok ay dahil hindi na napahalagahan o
question na natin yung value ng pagsusumikap nating mamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Ngayon, dito po sa verse 15 hanggang verse 24, paano na babaguhin ng Diyos yung ating pong pananaw? Anong gagawin ng Panginoon para mabago yung ating pananaw at mahinto na yung ating pong pag-feed, pagpapakain do sa ugat o pagdilig do sa ugat ng kapaitan na nakapasok sa ating pong mga puso? Paano ba anong ginagawa ng ating pong Panginoon? How can God change yung ating pong perspective? Kasi nga kapag naapektuhan na, nakapasok na yung bitterness sa puso natin, sa puso ng tao, minsan iba na yung iba na yung pananaw. Kaya nga po madalas ay negatibo na. Negatibo na yung naiisip, negatibo na yung pananaw. May mga kaisipan na bakit ganun? Ako naman ay naglilingkod, ako naman ay nagtatapat, nagsusumikap magtapat, tapos ganito pa rin yung aking buhay. Nagiging ganun na yung pananaw po ng natin. Kaya paano? Anong gagawin ng Diyos? So paano ang gagawin ng Panginoon na baguhin yung ating perspective do sa mga nangyayari sa ating pong buhay para hindi na natin nadidiligan pa yung pong ugat ng bitterness na nasa sa ating puso at ito'y lumago. Sabi sa verse 15, if I say, I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Ito po yung ginagawa ng ating pong Diyos. Pinoprotektahan tayo, protecting us from apostasy. Si Asaph dito, ito kasi po yung dito sa Psalm 73, ito po yung awit ni Asaph. Psalms of Asaph. Si Asaph dito sa panahong ito ay naging lumapit sa dito sa hindi naman pagkakataon, dumating sa punto na mas nagiging lumapit yung kanyang buhay sa pag-spread ng bitterness dun sa mga tao ng Diyos, dun sa bayan ng Israel. At minsan ay hindi wise, hindi madalas ay mabuti o tama na sabihin natin kung ano yung ating naiisip. Kailangan po nating i-consider yung pong impact ng salita sa ibang tao. Minsan kasi maganda yung ating naisip, kaya lang kapag hindi tayo naging aware, pwedeng gamitin ng dyablo para yung pong bitterness na minsan yung ibang tao ay meron, ay lalong nadidiligan at hanggang sa dumating sa punto na sila ay tumalikod na sa Panginoon. Ba? Minsan kahit sa mga anak na ng Diyos, ba? Kailangan po natin maging maingat, ating i-tame yung ating pong mga dila. Sabi nga ni James napakaliit nito pero isa sa ang hirap na kontrolin. Kaya ito po yung nangyari. Dumating sa punto sa buhay nito ni Asaph na naandun na siya sa para bang napakalapit na niya para i-spread lalo yung bitterness do sa sa bayan ng Israel, do sa mga tao, do sa mga mamamayan. At ganun din tayo. Ganun din po tayo. Kaya nga po kapag may mga kapatid, may mga tao na minsan ay lumalapit sa atin at meron para bang may mga naghihingi sa atin ng nagsasalita ng mga bagay-bagay na hindi man direkta na sinasabi anong
anong maipapayo mo? Minsan, hindi naman na natin kailangang bigay ng suhestyon o payo o madagdagan pa yung kanyang mga kabigatan ng mga sinasabi nila o yung rant nila para lamang sabihin makisimpatya tayo doon sa kanilang kalalagayan. Kasi minsan, ito po ang nangyayari. Na-spread o nadidiligan lamang yung bitterness na meron sa kanilang puso at mas lalo lamang silang nanghihina at lumalamig at tumatalikod. Minsan, kahit po sa mga di ba may mga tao na sinasabi minsan ay merong nagdaranas ng anxiety, dumaranas ng depression, lalo kung anak ng Diyos. Walang exempted. Ang tawag kasi diyan ay mental battle. Kahit sino pwedeng atakihin nitong mga mental battle na ito. At kapag umatake ito minsan kahit anak ng Diyos, o pwedeng dumating sa kanyang punto, sa kanyang buhay na lumago yung bitterness sa kanyang puso dahil sa depression. At ang pwede pong nating gawin lang, dahil yan ay anak ng Diyos, minsan ang isa sa bukang bibig na sinasabi natin, maipapayo na nasasambit natin, ay gusto nating encourage yung ating kapatid. Sinasabi natin ay sige lang kapatid, sige lang Brad, sige lang sis, at pag-pray mo lang. Diba, madalas bukang bibig natin yung salitang, sige lang, panalangin mo lang, kaya mo yan, pag-pray mo lang. Alam naman nila yung kanilang gagawin. May mga pagkakataon sa buhay ng mga tao na nakakaranas ng ganon, alam nila na kailangang ipanalangin, alam nila na kailangan nilang magtapat, alam nila kung ano yung tama. Alam niyo po kung ano lamang yung ang kailangan na nating gawin sa kanila. Hindi na tayo kailangan pang magsalita dahil baka mas lalo pang madagdagan, madiligan yung bitterness na meron sila sa kanilang puso. Ang kailangan lang natin ay makinig sa kanila. Minsan kasi, ang kailangan lang ng mga taong ito na dumaranas ng ganong sitwasyon sa kanilang mga buhay ay yung makikinig lang sa kanila. Pero wag na tayong magsalita para magatungan pa yung kanila pong sitwasyon. Wag na tayong magsalita na para bang tayo ay nagpapayo na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Hindi na. Alam na nila yan. Opo. Kaya nga po dati, nung ako'y nasa Kalamba, may mga pagkakataon, may nagtatanong sa akin, ganun. Hindi ako nagbibigay ng tawag dito, ng payo na ito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Ang madalas ko lamang sinasagot ay, sa tingin mo, ano yung makabubuti? Ano yung tama? Di ba? Alam kasi nila kung ano yung dapat gawin. Alam na nila eh. Ngayon, para lang tayong para lang maproteksyonan sila, kasi pag dadagdagan yung kanilang bitterness sa kanilang puso, ano po mangyayari? Tatalikod na yan sila. Mas lalo silang tatalikod sa Panginoon. Kaya ito pong ginawa ng Panginoon. Pinotektahan niya, pinoproteksyonan niya tayo, protecting us from apostasy. Kapag dumarating na yung nakakapasok dahan-dahan yung bitterness sa puso natin, ang Diyos na andyan para proteksyonan tayo mula doon sa pagtalikod. Para hindi mangyari yung apostasy sa atin pong buhay. Kaya sabi niya, if I say, I will speak thus. Kung ako ay kung aking sinabi, magsasalita ako ganito. Sabi ng Panginoon, behold, I should offend against the generation of thy children. Diba? Sabi niya, ng Panginoon, I should offend against the generation of thy children. Kaya ito po yun. Hindi na kailangan pang Panginoon ay magsalita. Naandun yung pag-control. Ganito rin po sa atin. Yung control natin sa ating pong mga dila. Kahit na nakita natin maganda naman yung ating sasabihin, maganda yung intention, kaya lang yung timing, yung pagkakataon para bigkasin natin ay parang hindi panahon. Di ba? Parang lang yan pagdidilig.
tama naman magdilig. Kaya lang ay umuulan, hindi mo na hindi tama yung panahon para magdilig. Parang panalangin. Tama namang manalangin, pero kung ikaw ay luluhod na nasa gitna ng highway at doon ka mananalangin, ay hindi tama yung lugar. Kaya ito po ang Diyos, doon siya. Proteksyonan niya tayo, protecting us from apostasy. Tayo ito po yung kanyang ginagawa. Para ano? Para mabago yung ating pananaw, yung ating perspective, at mahinto yung pagdilig o yung pagdilig natin, pagpapakain natin doon sa bitterness na meron na sa ating pong mga puso. Verse 16, when I thought to know this, it was too painful for me. Diba? God protecting us from apostasy, ito po yung ginagawa ng ating pong Panginoon para mabago yung ating pong perspective. At dito sa verse 16, ay protecting us from despair. Sabi niya, when I thought to know this, it was too painful for me. Diba? Masakit, mahirap, saganang akin. Ito sinasabi ni Asaph dito. Kapag ka naiisip ko ito, alam niyo po, ganito rin sa ating kasalukuyang kalalagayan, sa ating pong kapanahunan. Ito yung pong ang ginagawa ng Panginoon. Kasi pwedeng naandun yung panghihina, panglulumo, paano yung panglulupaypay. At ito pong nais ng Panginoon, tayo po'y proteksyonan para hindi tayo ma-discourage. Protecting us from discouragement, from despair. Ba? Ito po yung ginagawa ng Panginoon. Kaya napakahalaga po yung salita ng Diyos. Napakahalaga yung ating pong pagbubulay-bulay. Kung meron tayo sa ating mga buhay na mga personal na quiet time, napakahalaga po nito. Po yung quiet time at yung ating pong prayer life. Po, ito madalas kong na-share na yung pong buhay pananalangin, minsan parang nagiging mechanical na sa ating pong buhay. Isa nga sa na-share ko nung nakaraan, ba't hindi natin i-alarm, maglagay tayo ng alarm sa ating phone ng isang panahon sa ating pong maghapon, kung saan yung alam natin ito walang masyadong makakaistorbo sa akin, wala akong masyadong ginagawa, i-alarm natin yung ating phone. At pag nag-alarm na yun, i-set natin doon at nakalagay na ito time with God o prayer time. Ako, sa simula, parang maano ka na, uy, ba't nag-alarm? Anong meron? Pero kapag katagalan at nasanay na yung iyong katawan, nasanay ka na tuwing ganong oras ay ikaw ay magpipray, nagiging bahagi na ng ating pong buhay yung ating pong pakikipag-usap sa Diyos. Pwede naman, hindi naman kailangan mahaba. Isang item lamang, tuwing mag-a-alarm yun, isang item nakalagay doon. Halimbawa, kung Monday nakalagay doon ay ang nakaset mo sa iyong sarili ay pagpipray mo yung mga leaders, yan man ay government leaders, church leaders, ba? Yun ang ipapanalangin mo. Kung Tuesday, tuwing mag-a-alarm yung phone mo, ipapag-pray mo naman yung mga ministries, needs sa ministry, ba? Kung Wednesday, pagpipray mo naman yung mga sabihin nating mga kapatiran, ba? Yung mga may karamdaman, yung mga kabuhayan ng mga kapatiran, pwede naman pong ganun. Para lang po na maproteksyonan tayo o manatili yung ating pong tamang kaisipan, pananaw, at hindi madidiligan yung ating pong bitterness na meron tayo sa ating puso. Tuwing kasi makikita natin, kapag nakita natin yung buhay ng ibang tao, lalo na hindi naman naglilingkod, wala namang ginagawa, ba't lalong binibless? Unsaved naman pero binibless. Di ba? Tapos makikita mo sa sarili mo, bakit ganun? Ako nagtatapat, ako gumagawa, ako naglilingkod. Alam niyo po yan, nagsisimula na doon na pumasok yung bitterness, yung kapaitan. Kaya ito po, protecting us from apostasy, para hindi tayo tumalikod, protecting us from despair. Kasi kung
makikita natin yun, kakapagsalita pa tayo, ano po, ay magsisimula na magkaroon tayo ng ano po, ng discouragement. Verse 17, until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. O, sinabi ni Asaph dito, hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Sabi niya, itong mga taong ito, binibless naman ang unlad ng kanilang mga kalalagayan ng kanilang buhay at naandun na nagkakaroon na ng pangit na kaisipan itong si Asaph hanggang sa siya po'y pumasok na sa sanktuaryo ng Diyos. Nakita niya, nagunita niya kung ano yung magiging kahihinatnan ng mga taong ito. Sabi, at ito po'y ang Diyos ay nag-provide, providing us eternal perspective. Kaya tayo, yung ating pong pananaw, hindi lamang pang dito na sa mundo. Maraming mananampalataya, minsan ganito pa rin, parang kagaya pa rin ng mga unsaved yung kanilang kaisipan, na para bang ang buhay ay hanggang dito na lang. Hindi po. Iiwanan natin ang daigdig, iiwanan natin ang mundong ito, yung lahat ng mga bagay na meron tayo iiwanan. Hindi masama na magkaroon tayo niyan, pero iiwanan din natin yan. But hindi anumang bagay na ipagkatiwala sa atin ng Diyos ay magamit lang. Enjoy natin at magamit para sa kanyang kalwalhatian. Kaya dito, pinakita ng Diyos kay Asaph na yung eternal perspective, na hindi lamang tayo dito sa daigdig, tayo mga anak ng Diyos. Doon tayo sa piling ng Diyos. Doon tayo sa walang hanggang kasiyahan, walang hanggang buhay, walang hanggang pagpupuri kasama sa harapan ng ating pong Diyos. Ito po yung pinakita dito ng Diyos kay Asaph, ano ba yung destinasyon nito mga wicked at ano yung destinasyon ng mga righteous. Tayo rin, alam naman na natin kung saan tayo patutungo. Kaya alam natin dapat na hindi lamang yung ating ginagawa ay para lamang dito. Alam natin na yung mga bagay dito, ginagawa natin dito ay dahil kailangan natin sa ating pong buhay. Pero ang talagang totoo, hindi tayo dito. Tayo po ay tagalangit at hindi tayo mananatili dito sa daigdig. Minsan nakakalimutan ng mga anak ng Diyos na para bang mas pinapahalagahan yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Pinapahalagahan yung mga ginagawa dito sa daigdig. At nakalimutan na isang araw, darating ang Panginoon, babalik ang Panginoon at tayo isasama. Kaya wag nawa nating makaligtaan na pagbalik ng Panginoon, isasama niya tayo, baka ayaw nating sumama. Isasama niya tayo at doon tayo ay sa piling niya. Yung mga bagay na naipundar natin dito, iiwanan din naman natin yan. Hindi natin kailangan yan pagdating sa piling ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colossus, di ba? Set your affection on things above, not on things on the earth. Verse 18, surely thou didst set them in slippery places. Thou castedst them down into destruction. How are they brought into desolation? As in a moment, they are utterly consumed with terrors. As a dream, when one awaketh, so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Ano po ditong ginawa ng Panginoon? Para mabago yung pananaw ni Asaph. At ganito rin yung gagawin niya sa atin. Naandun yung i-provide. Una, naandun yung protection, protecting us from apostasy, protecting us from despair, providing us with eternal perspective. At dito, pagdating sa verse 18, ano po yun?
previewing us, for us, the destruction of the wicked. Minsan nakikita natin, ito ang ganda ng kanilang kalalagayan na. Kaya lang unsaved. Alam niyo po, pinakikita na ng Diyos ano yung kanilang kahihinatnan. Alam na natin, base sa salita ng Diyos, ano yung kahihinatnan. Yung kanilang present prosperity ay hanggang ngayon lang yan. Hanggang dito lamang yan. At ano po sabi doon sa ng verse 18, surely thou didst set them in slippery places, thou castest them down into destruction. Saan daw sila ihahagis, ilulugmok, ilalagay? Saan? Sa kapahamakan. Kaya yung kasalukuyan, nakasaganaan na meron itong mga wicked, alam po, hanggang dito lang. Kasi doon naman ang patutunguhan nila, doon ang punta nila saan? Sa kapahamakan. God will cast them down to destruction. Opo. Kung tayo anak ng Diyos, ay hindi tayo kasama doon. At ano po, yung kanilang destruction, their destruction is sudden, will be sudden. Opo. Complete and terrifying. Alam natin kung gaano ka hirap yung daranasin. Base sa salita ng Diyos, nakita natin ano yung lugar na kung saan ay kapahamakan o destruction o kaparusahan doon sa mga hindi nananampalataya. Kaano man kaganda yung kanilang kalalagayan dito sa lupa. At ano po, gigisingin sila nung puot ng Diyos. Yung galit ng Diyos ang magigising sa kanila at makikita nila yung kanilang kahihinatnan. Kaya wala tayong dapat na ikainggit. Ito kasi nagiging minsang ugat nung bitterness, kung bakit nakakapasok yung bitterness sa puso ng tao o maging ng anak ng Diyos. Kasi yung envy doon sa prosperity o magandang kalalagayan nung iba o nung mga wicked. Kaya anong gagawin ng Diyos? Paano niya binabago yung ating pong pananaw para mahinto na pakainin natin o diligin natin yung pong bitterness sa ating mga puso, protecting us from apostasy. Pangalawa, protecting us from despair, providing us with an eternal perspective. At itong pang-apat nga ay previewing for us the destruction. Pinakikita niya sa atin yung destruction ng mga unsaved, ng mga wicked. At panghuli, sa verse 21 to 24, ginaguide niya tayo, piloting us through the confusion of life. Diba? Ginaguide niya tayo at siya yung nangunguna sa... Kaya lang po, ito po minsan ang nangyayari. Na andyan na yung guidance ng Panginoon, ginaguide tayo ng Panginoon, pero tayo naman ayaw nating sumunod. Diba? Nililid niya tayo, pero ayaw nating humakbang, ayaw nating sumunod. Pinapakita niya sa atin yung daan, pero ayaw nating sumunod. Para bang nawawala yung tiwala, pagtitiwala. Di ba? Kaya sinabi ng Bible, trust in the Lord. Di ba? Pagtiwalaan lang natin ang Panginoon. Ang sabi dito sa verse 21, thus my heart was grieved and I was pricked in my reins. So foolish was I and ignorant. I was a beast before thee. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Ito po, sabi ni Asaph. Sabi niya, I was grieved, my heart was grieved, I was pricked in my reins. Diba? Para bang siya na-rebuke dito Nandun yung kapanglawan niya, at nasasaktan siya, at nakita niya, sabi niya, so foolish was I, and ignorant. I was a beast, as a beast before thee. Para akong nagaya ng isang
hayop sa harapan nyo. Ganun pa man, sabi ni Asaph, nevertheless, I am continually with thee. Ganun pa man, lagi akong nasa sa inyo. Thou hast holden thee my right hand. Ito po ang maganda ginagawa ng Panginoon. Diba? Thou hast holden thee by my right hand. Inaalalayan mo ang aking mga kamay. Thou shalt guide me with thy counsel. Kaya ito po, paano anong ginagawa ng Diyos para mabago yung pananaw natin? Na andun yung guide niya. Piloting us to the confusion of life. Maraming mga confusion without God's guidance. Ano po? Yung pong ating pong buhay dito sa daigdig ay wala nang saysay. Kasi ano po kung wala yung salita ng Diyos, wala yung guidance ng Panginoon, gagawin lang natin kung ano yung gusto nating gawin. Gagawin lang natin kung ano yung inaakala nating tama. Pero naandyan yung ano. Kaya ang buhay, kapag wala yung guidance ng Panginoon, punong-puno ng kamangmangan, punong-puno ng sabihin natin bitterness, at naandun din yung senseless, kagaya lang ng isang parang parang hayop lang yung kanyang pamumuhay. Pero kapag may guidance ng Panginoon, at ano po yung naging susi dito, yung manatili lang, staying close to God. Ito po yung naging susi, maging kay Asaph. Sabi niya, I am continually with thee. Nevertheless, I am continually with thee. Kasi kailangan niya yung guidance ng Panginoon. At ganito po, kapag kayong buhay ay may guidance ng Panginoon, naandyan lagi po yung yung paalaala ng salita ng Diyos. Guide us with His counsel. Ito yung sinabi ni Asaph. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Kaya ano po, yung pong paalaala sa atin ng salita ng Diyos, ito po yung tuturo sa atin, nag-guide sa atin, ano ba yung dapat nating hakbangan. Minsan hindi rin salita ng Diyos ang ginagamit. May mga bagay-bagay na dumarating sa ating pong buhay na kapag hindi tayo naging aware, yan pala messenger ng Panginoon. Minsan hindi salita ng Diyos, minsan ay ating kapwa, minsan ay pangyayari, minsan ay kaganapan sa ating pong buhay, pero yan po'y counsel ng Panginoon, guidance ng Panginoon. Na kung ating titingnan at babalik-balikan, baka may mga bagay na pinapagawa o nais iwasan natin o wag natin gawin. Hindi lang naman salita ng Diyos yung pag-guide ng Panginoon. At na kung ating ipipilit, ay baka ikapahamak natin. Kaya ano po dapat aware tayo doon sa mga tawag natin dyan ay signals, warning signal ng Panginoon. Kasi yan po yung guidance. Di ba? Parang alam niyo po yung mga warning signs, yan po yung mga guidance, parang guidance ng Panginoon. Kapag nagda-drive ka, may mga makikita tayo minsan ng mga nasa triangle na sa tabing kalye, tapos may minsan nakasulat na may parang sigsag na daan. Yun, warning signs o guidance yun na itong paparating na daan ay ganun yung daan. Minsan may mga makikita tayo na sign ng madulas. Kaya ano po yan dapat magiging lang tayo, sensitive tayo doon sa guidance ng Panginoon, pag-guide sa atin ng Panginoon. May mga pinapadala siyang mga warning signs. Diba? Parang sa kalsada doon sa traffic light, warning signs yan. Kapag nagpula na, alam na natin kung ano yung dapat gagawin. Doon pa lamang, pag dilaw pa lamang, ay di alam na natin na slow down na tayo kasi magpupula yan. Yung iba, ang nasa isip, kapag nagdilaw na, ay bilisan pa lalo para hindi umaabuti ng pagpula. Mali. Kaya yung iba na aksidente. Kaya ito po yan. Ang Diyos, ginaguide tayo, piloting us through the confusion of life. Maraming confusion dito sa buhay, pero dapat magilamang po tayong malapit lang tayo sa Diyos.
at magi tayong aware dun sa mga warning signs, warning signal ng Panginoon. At yun po yung pagda-guide niya sa atin. Una, nandiyan ang kanyang salita. Pangalawa, minsan gagamitin yung ating kapwa mananampalataya, yung mga lingkod ng Diyos, gagamitin niya para ipakita yung mga signs. Yan po yung mga messenger ng Panginoon. At minsan naman, yung mga pangyayari sa ating pong buhay, kaganapan sa paligid, yan po may pinapakita ang Diyos dyan ng mga signs. Kaya dapat magi tayong sensitive. Baka ang Diyos may iba nang pinapagawa, may nililid na tayo sa isang bagay, maging sensitibo tayo, suriin nating mabuti. Kaya dito po, anong gagawin ng Panginoon para mabago yung ating perspective at mahinto yung pagdilig natin doon sa ugat ng bitterness sa ating pong puso. Ito po yung mga bagay na itong gagawin ng Panginoon. At pag tayo po'y sumunod, alam niyo po yung kapaitan sa ating puso, mawawala yan, mahihinto yan, hindi yan lalago at yan po ay mamamatay at tayo po ay maglilingkod, mamumuhay ng may kagalakan sa atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon, salamat sa palaala ng inyong pong mga salita. Salamat sa saway sa amin, salamat sa hamon at tulungan niyo po kami na maging aware kami sa inyo pong mga pinapakita sa amin, mga warning signals, nawa makita rin namin yung inyo pong protection sa amin para hindi kami ay mapalayo, hindi kami ay manlumo. At ganun din po, Panginoon, na maalala namin kung paano ang kahihinatnan ng mga hindi nananampalataya at hindi dapat kami mainggit o managhili sa kanilang kalalagayan, Panginoon. At bagkos ay mas lalo kaming maging malapit sa inyo at maging kami, Panginoong, aware do sa inyo pong mga messenger o warning signal sa amin, Panginoon, to guide us. Dahil marami pong mga kalituhan dito sa buhay na ito at hindi po namin kakayanin kung wala ang inyo po, Panginoong, pangunguna. Patuloy po namin pong hinihiling ng inyo pong pangunguna sa amin sa buong maghapon, sa anumang aming gagawin. At dalangin din po namin ang inyo po, Panginoong, proteksyon, maging probisyon sa anumang pangangailangan ng inyo pong mga anak. Kagalingan sa mga may karamdaman at patuloy na kalakasan, Panginoon, hindi lang physical, lalo't higit ay sa spiritual sa bawat anak niyo po, Panginoon. Sa mga lingkod niyo na ginagamit sa inyo pong ministeryo, bless niyo po ang kanila pong mga buhay, kanilang family, ang kanilang kalusugan. At patuloy din na inilalapit namin sa inyo ang aming pong bayan ay patuloy na kayo pong siyang manguna, kayo pong magpala at magpaunlad sa ekonomiya ng aming pong bansa. At dalangin din po namin ang buong maghapong ito na kami po ay inyo pong samahan at pangunahan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tatang ito ay aking samat dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat po sa ating po mga nakasama ngayon pong umaga. Kaya Sister Gemma, good morning po. Yan sa Naga City. Ganun din kay Preacher Ed. At kaya Mamu, magandang umaga. Kaya Brother Carlito Ventura, good morning po. Kaya Tita Zosie Macal, Loyola, diyan sa Bakakay Albay. At kaya Nanay Lomeng Abanador at sa iba pa natin mga kapatid na nanonood, na natili, nakinig. Maraming salamat po. Magandang umaga at pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.